Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisan, nais ko po kayo munang batiin lahat na nandito ngayon sa ating premiere at sa lahat ng mga parating pa lamang pagkatapos ng ating premiere. Kaya big shout out, Team Kapuso! At syempre sa aking team na walang iba, The Voice and the Girls. At syempre kay kapatid na Renegade Offering Channel at sa kanyang may bahay, Agnita's Kitchen. At syempre Days Master, Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30, at syempre kay Ate Josie Dixon. At syempre, nandyan pa ang ating Days Masher. At syempre, ang laging sumusuporta na hindi lamang nagpapakilala, ang ating pastor na walang iba, Kaalam sa Kinabuhi TV. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din, Pinoy Firearm Instructor, Elmer Pelorin. At syempre kay kapatid na MC, White here. At syempre sa ating kaibigang Food for the Soul by Simply Ray. Shout out din kay Ma'am Janet Galban Salazar at sa kanyang team. At ngayon nga, atin naman pong babasahin ang sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kal
lumayo siya sa aming lugar. Hindi siguro niya matanggap na iniwasan ko lagi tuwing siya ay pumupunta ng bahay. Habang ako'y kolehiyo noon, may nakilala kong isang lalaki. Natawagin lamang po nating Danny. Nanligaw si Danny sa akin, kuya. Pero una ko palang pagkakita kay Danny, talagang nakaramdam ako ng totoong pagmamahal. Hindi tulad kay Fred na parang wala akong excitement sa kanya. Kay Danny naman, mabait din siya, kuya. Maalalahanin. Kaya gusto ko lagi siyang kasama, kuya. Ewan ko ba kung bakit ganun ang aking naramdaman sa kanya. Ang katotohanan nga, kuya, ay nagdesisyon kaming mag-asawa. At dahil ayaw kong pakawalan si Danny, tumigil ako sa pag-aaral. At nagpaalam ako sa aking mga magulang na hindi na ako mag-aral at gusto kong mag-asawa. Magna 19 years old pa lang ako noon, Kuya Kalbo. Kaya nagalit ang aking mga magulang dahil sa sobrang bata ko pa at bakit daw gusto ko nang mag-asawa. Hindi naman daw ako nahirapang mag-aral dahil nandyan naman ang kanilang suporta. Tama naman. Pero talagang ayaw kong pakawalan si Danny sa buhay ko, kuya. At maging si Danny man sa kanyang mga magulang ay nagalit din sa kanya. Pero walang nakapagpigil sa aming dalawa, Kuya Kalbo. Natupad namin ang aming mga gusto sa buhay. Sa madaling salita, nagpakasal kami ni Danny. At mula noon, nagsama kami. Kahit maikli lang ang aming relasyon. Pero nung kami nagsama na sa isang bubong, Kuya Kalbo, ay okay rin naman. At dahil ang mga magulang ni Danny ay may kunting negosyo, nabigyan siya ng pwesto ng kanyang mga magulang sa palengke. At yun ang ikinabuhay namin, Kuya Kalbo. Hanggat sa nagkaroon kami ng isang anak na lalaki. At doon nakita ko ang kasipagan ni Danny, kuya. At dumaan ang mga taon. At nasundan pa ito ng pangalawa. At lalaki na naman ang aming anak.
Ako naman ay nag-aalaga sa aming 2 anak. At tuwing siya'y darating sa bahay kuya, ay inaalagaan ko siya. Pero lumipas ang ilang taon. Nalaman ko kuya na si Danny ay may ibang babae. Nang malaman ko iyon, napakasakit ng aking naramdaman, kuya. Sobrang sakit. Hindi ko akalain na magawa ni Danny sa akin. Hindi naman ako nagpabaya. Inalagaan naman ang 2 naming anak at maging siya tuwing siya'y dumarating sa bahay. Kaya inaalagaan ko siya. Pero nagawa pa rin ni Danny sa akin. Niloko niya pa rin ako. At dahil doon, hindi ko masabi-sabi sa aking mga magulang, kuya. Dahil unang-una yun ang pinaalala nila sa akin na bata pa daw ako. Mag-aral ako. Pero inuna ko ang aking kagustuhan. At sa nangyari sa akin, kuya, naalala ko tuloy si Fred. Sabi ko, siguro ganito rin ang naramdaman ni Fred nung iniwanan ko siya at iniwasan ko siya. At nagkaroon ng anak si Danny sa ibang babae, kuya. Nagsasama pa kami ni Danny noon. Dahil wala naman akong hanap buhay, kuya. Kaya tiniis ko. Pero nung makapag-desisyon ako, naiwanan na siya. Biglang namatay ang kanilang anak. At dahil doon, nanghingi si Danny ng sorry sa akin. At huwag ko daw siyang iwanan. Magbagong buhay na daw siya. Dahil doon, kuya, pinagbigyan ko sa pangalawang pagkakataon si Danny. At muli, nabalik ang tiwala ko sa kanya. Maging ang aming 2 anak ay masayang-masaya. Lumipas ang 1 taon. Ang pangako ni Danny, kuya, naglaho. Dahil nagkaroon na naman po ito ng isa na namang babae, kuya. Nagsimula na naman ang galit ko, ang inis ko sa kanya. Kailan lang nangako siya na hindi na niya ulitin, pero inulit na naman niya. At ang masakit, binahaya niya
ang babae. At hindi na nauwi si Danny sa bahay, kuya. Kaya nakapagdesisyon talaga ako na maghiwalay na kami. O na kinausap ko ang aking mga anak. Kasi nasa tamang edad naman sila para malaman nila ang gusto kong mangyari. Pumayag naman ang aking mga anak, kuya. Dahil walang gabi noon na hindi ako umiiyak. Walang araw na hindi ako umiiyak, kuya. Dahil kung nasaktan ako sa unang pagkakataon, mas lalo akong nasaktan sa pangalawang pagkakataon na ginawa ni Danny sa akin. Kaya dahil doon, nag-usap kami sa barangay. At sinabi ko na suportahan lang niya ang aming mga anak at patapusin niya sa pag-aaral. Dahil wala naman akong hanap buhay para paaralin ko ang aking mga anak. Ang kaya ko lang ay alagaan sila. At dahil doon pumayag si Danny, kuya. At nagkapirmahan kami sa aming mga kasulatan. At hindi na ako makikialam sa kanya. Basta tuparin ang kanyang pangako na buhayin ang aming mga anak at paaralin. At hindi naman binigo, Kuya Kalbo. Pinaaral naman niya ang aming dalawang anak. Hanggat lumipas ang mga taon, natapos din ang aking mga anak. At nung magkatrabaho sila, ay sinuportahan din ako ng aking mga anak. Hindi na ako naghanap, kuya. Masaya ako sa buhay ko na mag-isa kasama ang aking dalawang anak. Hanggat sa nag-asawa na rin ang aking panganay. At nagbukod na sila. Kaya kami na lang ng bunso, kuya, ang nasa bahay noon. Lumipas ang mga taon. Binabaling ko na lang ang aking sarili sa pamamasyal. At yan na lang ang habilin sa akin ng aking mga anak.
invited ako na makausap si Fred, kuya. At doon ko nalaman, nabalo na pala siya. Mayroon din daw siyang 3 anak. At sinabi ko ang aking side na ako'y hiwalay. Kaya nung malaman ni Fred na hiwalay ako, balak daw niyang manligaw ulit sa akin. Ewan ko ba, kuya? Sa tagal ng panahon at sa tagal na wala akong kasama sa buhay, para tuloy akong teenager, kuya. Sa tanda kong ito'y nakaramdam ako na para umanong bata pa ako sa pakiramdam ko. Nasabihan na manligaw daw si Fred sa akin. Grabe ang aking kasiyahan, kuya. Kaya pumayag naman ako, kuya. Ang sabi ko lang, maghintay lang siya ng panahon dahil kailangan ko ring ipaliwanag sa aking mga anak. At doon nakuha niya ang aking number. At pag-uwi ko ng bahay, kuya, napakasaya ko. Yung saya na hindi ko pa naranasan sa tanang buhay ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil kaya sa at dahil iyon, dahil sinabi niya na bibisita siya sa bahay, sinabi ko agad sa aking mga anak, at pinayagan naman ako. Pagdating ni Fred sa bahay, hindi pa rin siya nagbago, kuya. Binigyan ako ng bulaklak. Para tuloy bumalik ang
salamat po sa iyong palatuntunan. Na isa ako sa nakapag-share ng aking kwento ng buhay. Salamat sa iyong programa. Hanggang dito na lang. More power. Yuli. Ma'am Yuli, maraming salamat po sa napakagandang kwento na iyong na-share sa amin ngayon. Kwento na mapupulutan na naman ng aral ng ating tagapakinig. Ma'am, kayo po ang mayroong pinagtagpo at nagkahiwalay man ay pinagtagpo at tinadhana. Ganon talaga ang pag-ibig. May pasakit. Mayroon man tayong makilalang tao nang akala natin siya na dahil sa kanyang ipinakita na kabaitan, pagmamahal, pero nagbago ito kung ang isa sa inyo ay may makitang bagong pag-ibig. May mga anak na, kinasal na, pero nagkakahiwalay pa rin. Dahil nagkaroon ng ibang pag-ibig. At ito ang nangyayari sa iyo. Pero hindi ikaw ang sumira sa inyong pamilya. Kung hindi si Sir Danny. At dahil doon, mahabang taon din na ikaw ay nag-iisa. Pero hindi natin akalain na magkita muli kayo ni Sir Fred. Kaya congratulations po sa inyong dalawa. At dalangin naman po namin na maging masaya kayo forever. Maraming salamat, Ma'am Yuli, sa iyong kwento. Muli mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters, atin na naman pong napakinggan ang panibagong kwento ng pag-ibig mula sa kwento ni Ma'am Yuli. Kaya dahil dyan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-comment. At syempre, i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, ang inyong mga kaibigan ay magbigay ng mga kwento ng buhay
Kaya sa mga gustong magbigay ng kwento ng buhay, ipadala lamang sa aking messenger, June Sahay Kalbo. At ating basahin dito sa ating palatuntunan. At Ma'am Yoli, dahil dyan, hahandugan kita ng awitin naway iyong magustuhan. Ito, aking kakantahin para sa iyo. Ayan, sana magustuhan ni Ma'am Yuli. Ito na po, kakantahin ko po para sa iyo.